This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning everyone! Saan mang dako kayo ng Pilipinas o maging saan mang lugar sa mundo kayo naroroon, ang bati po namin ay isang magandang umaga ng paglalayag sa inyo mga kamarino. Good morning to you, Admiral! Good morning, Maricel. Overflowing with good vibes ang episode na hatid natin sa inyo ngayon. Para sa inyo, ating mga manonood. Yes! Mga usapang magpapaunlad sa ating mga kaisipan, ha? At syempre, magpapataba, hindi sa katawan, ha? Ng ating mga puso. Mga impormasyong sadyang inihanda namin with you in mind. Kaya naman, Get your sailing gears ready. All aboard dito sa Yan ang Marino! Sa panahon ng pangangailangan, may isang korporasyon na handang umagapay sa kanilang mga magdaragat pagdating sa kanilang buhay pinansyal. Halina, alamin natin ang mga programa ng First Maritime Credit Corporation. Minsan, hindi natin maiiwasan ang mga panahon na tayo ay nagigipit rin at nagkukulang sa panggastos, lalo na kapag natatagalan ang pagsampa ng ating mga marino sa barko. Marami sa ating mga kamarino ang nagtatanong kung saan maaring humiram ng pera sa oras ng pangangailangan. Ang First Maritime Credit Corporation po ang pinakabagong subsidiary under PTC Group of Companies, and we are here to provide credit loans to the PTC seafarers, their beneficiaries or yung alatis nila, and also to PTC employees po. Itinatag po ang FMCC noong 2010, and presently we have already close to over 2,000 borrowers po. May dalawang loan packages silang in-offer with 1.5% monthly interest rate para sa mga marino at mga beneficiaries nito. We have two loans po. Meron tayong tinatawag na yung pangtawid, pang-asenso, multipurpose loan, and the other one po is pang-edukasyon loan po. So, yung purpose ng multipurpose, of course, for home improvement, medical assistance, financial assistance. While yung pang-edukasyon po, basically, it would be to cater for the education-related expenses. At the same time, for example, acquisition of computer din para sa mga anak nila po. For the pang-edukasyon po na loan natin, we have minimum of 20,000 and maximum of 100,000 po, no? Of course, we do the evaluation kung ano ang capability nila to pay, and also vis-a-vis the income and expenses. And yung pangtawid po natin, minimum po noon is 15,000, maximum of 150,000 po. Ang mga requirements: Number one, yung kontrata, yung Xerox copy ng kanyang employment contract. And then, ikalawa, meron siyang co-maker, meron siyang isang valid 2x2 ID, and then also photocopy of 2 valid IDs. Ang minimum po ng term natin ay 3 months, and yung maximum natin is, depende po sa kanilang haba ng kontrata, minus 1 month po. Kaya ang mga seafarers na ito, hindi pinalagpas ang pagkakataon. First time ko po mag-loan dito sa FMCC, ma'am. Para po sa anak at pamilya ko, pantawid sa buhay, ma'am. Doon po sa pang-araw-araw kong paglalakad ng requirements, tulad po ng medical at saka pagkuha po ng visa. Ayon sa FMCC, layunin nilang makatulong at ang kanilang mga serbisyo ay hindi lamang natatapos sa pagpapautang. Every time nag-release po kami ng loan, we discuss to them about the importance of talagang pag-iingat ng resources, and also planning for your retirement, and also encouraging them to think about investing, no? Yung magsasave ba or mag-i-invest ng kanilang extra incomes. We give them tips how to handle money, what is budgeting all about. But over mga directions po namin is to have a pre-loan
tawag nito, seminar po para talagang mas ma-inculcate namin yung financial stewardship po. So sa ating po mga viewers, those whose husbands and family members are with Philippine Transmarine Carriers, we are inviting you and informing you that First Maritime Credit Corporation is here to serve you, and we offer you the most affordable and accessible loans with the most convenient payment scheme. For more information po, you may log on to www.ptc.com.ph, and under Family Welfare, you can find our link. San ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak ang makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Food services. Up next, We are managing around 400 ships worldwide, catering-wise. he's currently My friends, you know the job of a cook aboard the cargo ship is the most difficult task there is. You cannot please 20 people all the time. There will always be complaints. No matter how good the food is, somebody is going to say it's not good. And he's also the most maltreated. A rare encounter with a chef de cuisine gives us a glimpse of how the International Food Service Academy, or IFS, trains each ship's cook, providing him the tools that he needs to become a better cook. Chef Michel Tadolini, a Belgian, reveals the secret of preparing not just a good meal, but an excellent one. Let's watch this. ang Pinoy. Hindi lang magaling sa pakikisama sa iba't ibang lahi. We also have a taste bud for the world's cuisine. Kaya naman ang foreign chef na si Chef Pradolini, 10 taon nang nagpabalik-balik sa Pilipinas upang magturo at mag-train ng mga Filipino cooks. They have so much love and so much passion. They are the right people on the right place. Always smiling, always good mood, pleasing people. I think it's one of the only in the world. IFS is standing for International Food Services. We are managing around 400 ships worldwide, catering-wise. He is currently training 12 Filipino cooks at the Maritime Academy of Asia and the Pacific. Now this is a course of 10 days, and it's going about European cuisine, mostly for the guys who are going on European vessels, sailing with European crew. In fact, it's not just teaching. You know, most of our trainees are adults and have a lot of experience. It's just opening their mind and giving more skills to obtain a better result. We come 5, 6, till 8 times a year. We come over to the Philippines to organize this course. Isang dating fast food crew, pangalawang beses nang sumailalim sa pagtuturo ni Chef. Maraming kang matututunan kay Chef, lalo na pag hindi mo siya, intindihin mo lang yung sinasabi niya, and then kung ano yung sinabi niya, gawin mo lang para maging maayos yung ano nyo. Kung wala ka naintindihan sa kanya, just ask, napakadali naman niyang kausapin. Marami ako natututunan lalo na sa tinapay. And then sa main course, marami rin siyang ibinigay sa akin na idea. Kasi yung iba, tulad na
as a computer science, wala kang idea sa about cooking. Kaya siya nagbigay sa akin lahat ng mga klase ng cuts ng mga gulay, and then mga butcheries. Siya rin yung turo sa amin. Isa naman ang napili ng kumpanyang pinapasukan upang mag-aral pa ng pagluluto ng mga European dishes. Actually, nag-start ako sa Filipino food. And then after all, nung makapag-join ako sa mga European, gumagawa kami ng mga Norwegian food, Scandinavian. And then lately, I've been in the European fleet. Natuto naman akong magluto patungkol sa Russian food. And then dumating dito, another kaalaman na naman kasi ang tinuturo niya for the whole European. At ayon nga sa kanya, mas komplikado pa raw at mas mahirap lutuin ang lutong Pinoy. Kailangan may lasa na. Sa European, hindi naman gaano kasi mayroon silang prepared na mga condiments sa lamesa na kung may kulang, sila na lang magdadagdag. Aminado si Chef Fradolini na nag-e-enjoy siyang kasama ang mga Pinoy kaya patuloy siyang magbibigay ng kaalaman sa kanila. It's going about passion and learning, every day learning again. Up next, ngayon 5.95% na lang ako. So kamakailan lamang ay isang matinding habagat ang nagdulot ng malaking pinsala sa ating bansa. Libu-libong pamilya po ang naapektuhan at milyong-milyong kabuhayan ang nasira. Bilang tugon ng Pag-ibig Fund ay mas lalong pinaigting ang pagbibigay tulong para sa mga nasalanta nating mga kababayan. Matapos ang hagupit ni habagat, maraming lugar sa Pilipinas ang naideklarang under state of calamity. Dinagsa ng libo-libo nating kababayan ang iba't ibang tanggapan ng Pag-ibig Fund upang kumuha ng calamity loan. Ang responsibilidad po ngayon, itong Manila branch na nakakasaklaw sa more or less mga 570,000 members po ang sineservisyohan ito. Plus of course, yung mga maaring dito na nakatira at nasalanta rin sa iba naman nakatira dahil ang pinagbabasihan natin is kung saan sila nakatira. Yung buong syudad ng Manila, yung 6 na distrito ng Manila ay covered ng calamity declaration. Pwede siyang makapag-loan ng 80% ng kanyang total savings. Payable po yan ng 24 months. Meron po tayong 3 months na grace period. Tapos po, 5.95% po ang interest rate. Umaabot daw ng more than 2,000 applicants sa Manila branch pa lamang. Sa dami, hindi na nga raw sila nakapag-holiday. Sa ngayon, ng calamity na to, itong habagat, 51 million na ang nai-release namin sa almost 2,100 members. Yung bahay namin nalunod sa baha po Lagpas tao yung tubig. Yung mga kagamitan namin po nasira tulad ng refrigerator, TV, washing machine, nasisira po Wala na kami yung mga kagamitan. Saka pa, wala pa rin kaming bahay, nangungupahan lang kami doon. Bibili po kami ng, kasi yung mga damit ko nagkabasa kaya anuhin po namin gabigas. At ang seafarer na ito, dahil binaha, naubos ang budget para sa pag-aayos ng requirement sa trabaho. Sa loob ng bahay namin, umabot ng bewang sa loob ng bahay. Sinigurado naman ni Vice President Jejomar Binay na maayos ang pagbibigay ng serbisyo kaya't binisita niya ang iba't ibang branches nito. Nandito ako para makita ko na yung kung aming ipinangako nagagawa. Amin kong pinagpipilitan na yung mga application ninyo maaprobado sa loob ng isang araw. Pinabaan ko namin yung interest
Sa hindi ko nakakaalam, itong inuutang ninyo ngayon, dati-dati ang interest po nito is 10.75%. Ngayon, 5.95% na lang po. So, Maria Josefina Racasa. Naidagdag niya na ang mga Filipino overseas workers na may pamilyang nakatira sa calamity area ay maari nang kumuha ng loan kahit pa nasa ibang bansa ito. Ang mga requirements ay tulad lang din ng pagkuha ng multipurpose loan. Kapag naman may dating loan, tatanggalin ang balanse sa proceeds ng calamity loan. Kailangan lang meron tayong 24 monthly contributions, updated siya, at dala-dala niya yung kanyang application plus 2 valid IDs at nagpapakita ron yung address niya, no? Na makikita natin doon yung calamity area kung doon siya nasasaklawan. Sa amin pong mga mahal na miyembro ng Manila branch, kayo po ay aming iniimbita na mag-file po ng inyong calamity loan. Kung kayo po ay nakatira sa mga stricken areas gaya po ng Cavite, Bulacan, kung doon po kayo nakatira pero nagtatrabaho kayo po dito sa sakop ng Manila branch, pwede po kayong pumunta dito sa office namin at mag-file po kayo. For more information, pwede po kayong tumawag sa 524-3901. A dream. I am Amaya. Whoever you are, whatever you do, you deserve the home you've always wanted. Kaya sa Amaya, pinadali ng maabot ang pangarap mo. I'm a teacher. I am a nurse. I am Ilonggo. I am Batangueño. I am a Filipino. I am Amaya. Sa Ayala Malls VIP Pinoy program, mahalaga ang bawat overseas Pinoy at kanilang pamilya sa Pilipinas. Gamit ang VIP Pinoy card, makakakuha ng mga privileges tulad ng paggamit ng VIP Pinoy Lounge na may mga specialist na pwedeng konsultahin tungkol sa pag-iipon at pag-iinvest. Pati na rin sa pagbili ng bahay o pagtayo ng sariling negosyo. Mayroon din mga discounts sa iba't ibang stores at libreng tickets sa mga events sa Ayala Malls. Para mag-sign up, bumisita lamang sa... Up next, ang marinong henyo sa pagnenegosyo. Si Maricar na misis ng isang marino, ginamit ang pagkahenyo. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. May kasabihan tayo na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Ang susunod po nating kwento ay tungkol sa isang may bahay ng isang marino na humanap ng paraan para makatulong sa kanyang asawa para mapalago ang kanilang kabuhayan. At dahil may Western Union na katuwang, walang palyang padala, tuloy-tuloy po ang asenso. Kaya always ang saya. Marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. At isa sa mga susi upang maging matagumpay ito, dapat laging unique at bago. Kaya naman si Maricar na misis ng isang marino, ginamit ang pagkahenyo upang makapagpatayo ng isang tutorial center na tinawag nilang Kidihenyo. Kasi nakikita ko po yung sitwasyon, lalo na po yung mga overseas Filipino worker. Kasi yung karamihan ng mga kids na nasa akin, na nag-i-enroll, yun yung mga walang parents, nasa abroad. So, syempre po, madali ako makarelate sa kanila. Hinahanapan nila ng gagawin yung anak nila, magtuturo. So, doon pa lang, parang yung pakiramdam ko na ganun din naman ako sa anak ko. Hindi ako nagpo-post ng kung sino hiring, ganun-ganun. Basta, through endorsement lang ng mga kakilala. Tapos, dumadating na lang ng kusa yung mga teacher.
teachers. Through pagpunta-punta sa mga house, mga kakilala, word of mouth, tapos tarpaulin, flyers, punta sa mall, mabigay ng flyers, tapos yung mga kakilala, friends, church, sa mga friends po sa church. So, lahat po yun nakatulong ng malaki para magkaroon kami ng students. Ang Kidihenyo raw ay isang multiple intelligence center dahil sa dami ng maaaring matutunan dito habang nag-enjoy ang mga kids. Ino-incorporate ko po yung music, arts, yung academics, photography, lahat na. Lahat ng pwedeng ginagawa ng isang bata or interest ng tao, gusto ko nandun. Kaya naman nang maisip ni Mrs. ang negosyong ito, kasi mahilig talaga ako mag-search sa internet, magbasa. Tapos marami din pong teachers na nagtutulong-tulong kami, nagbe-brainstorm kami kung anong gagawin sa bata, kung ano pa yung... Tapos mahilig din po ako ng mga seminars about education, gano'n. Tapos nag-invite ako ng mga author po ng book about intelligence, about kids. Bali, nung naisip ko na nga po yun yung business, sabi ko kagad sa asawa ko, nagte-text kami, Han, ito na, talaga may business talaga, ito na yung business talaga na para sa atin, sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, ano ba yan? Tapos ganyan. Tapos sabi niya, sige, magpapadala na ako talaga pong nagpadala siya sa Western Union kasi hindi kakasya yung budget na meron lang ako. So, nagpadala po siya kagad through Western Union sa Migiginto po yung branch na nagpadala siya. So, yun po, yung meron ako, tsaka yung pinadala niya, pinagkasya ko. Okay po sa akin yung mga naiisip ng asawa ko kasi malaking tulong po sa kanya na may pagkakaabalahan siya na hindi naman yung papagurin yung sarili para hindi lang po siya maboard sa bahay. Buti na lang may more than 8,700 agent location ang Western Union, kaya bilis padala si Mr. Talagang mabilis po na magiging way para makapagpadala ka agad through Western Union po yung aking ginagawa. Bali, minsan last port namin, magte-text na siya, kailangan niya ng pera pandagdag sa business namin. Nag-a-advise na ako sa kanya, next port namin, sige, may Western Union doon na lang ako magpapadala. Napakabilis po ng proseso. Minutes lang po. Talagang malaking bagay kasi mabilis po yung transaction pag Western Union yung nagpapadala siya sa amin. Ayun. At sa patuloy na pagpapalago ng kanilang business, naging katuwang na ng mag-asawang Loriaga ang walang palyang padala ng Western Union. Kaya naman sa ngayon, ini-invite po namin kayo na mag-enroll sa amin. Located po kami sa second floor North Link Building, Cagayan Valley Road, Santa Rita, Giginto, Bulacan. Pwede nyo po kaming i-search sa Facebook, Kidihenyo, or i-text nyo po kami sa 0932-172-7803. Sa lahat po ng mga marinero po, mga seafarers po, nakatulad ko, Huwag po tayong mawalan ng pag-asang huwag magnegosyo. Kasi po hindi naman po panghabang buhay ang ating trabaho. Kailangan po nating magkaroon ng negosyo para kung sakaling tayo po ay magretiro, meron po tayong pagkukunan ng ating pang-araw-araw na kabuhayan. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Isang malaman na naman pong usapan ang inihatid namin sa inyo mga kamarino, ha? And we hope that somehow we have not just entertained you, but also we would have given you relevant information that you can use to improve your life. Maraming salamat po mga kamarino, and please next week po continue to stay tuned sa amin po dito 11 o'clock, kasabay niyo po sa pananghalian yan mga kamarino dito lamang sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. And for updates on maritime issues,
Do visit our website, www.yanangmarino.com, at siyempre, i-like nyo kami sa Facebook. Ayan, follow us on Twitter also. Ang aking Twitter account ay Mare Yao. And those naman na may internet na hindi makakapanood sa kanilang mga telebisyon, syempre, pwede tayong ma-access sa www.ptni.tv. Yan po ang libre na yun. live streaming ng PTN or PTV4. Yes. Happy weekend, mga kamarino. Kita-kits ulit tayo, mga kamarino. But for now, Anchors away. bye! Bye-bye. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.